Isang matandang lalaki na may edad na 87, mahina at marupok, ang pumasok sa isang kafe na may simpleng hiling para sa isang sandwich. Hinarap niya ang panlalait at kahihiyan habang siya'y nagsasalita. Gayunpaman, isang mayamang ginang sa mga parokyano ang masusing nagmasid sa sitwasyon, lalo na sa isang bagay sa kanyang pulso. Habang pinagmamasdan niya ito, bigla siyang natigilan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumapit siya sa matanda at ang kanyang mukha ay namutla nang husto nang makita ito ng malapitan. Samantala, ang kafe ay pinupuno ng nakakaaliw na amoy ng bagong timplang kape at ang marahang bulong ng mga usapan, karaniwan para sa isang mataong lugar. Ngunit ang atmosfera ay nagbago at naging hindi pangkaraniwang tahimik nang pumasok ang matanda. Kumikilos siya ng may pag-aalinlangan. Bawat hakbang ay tila laban sa kanyang edad at mga halatang paghihirap. Kilala ng ilan bilang si Matandang Nelson, dala niya ang mga marka ng isang mahirap na buhay. Ang kanyang katawan ay mahina at nakayuko. Ang kanyang damit ay kupas at sira-sira, hindi sapat laban sa lamig. At ang kanyang mga sapatos ay butas na kung saan lumilitaw na ang kanyang mga daliri. Habang siya ay naglalakad sa loob ng kafe, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi pinapansin ang mga matatalim na tingin at bulong ng ibang mga customer na para sa kanya ay malinaw na pangungutya. Dahil sa gutom, nagpatuloy siya habang ipinaglalaban ng kanyang dignidad laban sa kanyang pangangailangan. Pagdating sa counter, maingat niyang inilapag ang kanyang kaunting barya. Si Anita, ang may-ari ng kafe na kilala sa kanyang pagiging mataray, ay tinitigan siya ng may halatang pag-ayaw. Ang kanyang apron na may mga mancha ng kape mula sa araw na iyon ay tila salamin ng kanyang pangungutya kay Nelson. Kahit ang pinakamurang sandwich lang po ang kailangan ko, mahina niyang sinabi. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig sa ingay ng paligid, habang ang kanyang mga kamay ay walang katiyakan sa paghawak ng kanyang mga barya. Sumagot si Anita na nakatiklop ang mga braso at may matalim na tingin. Hindi ito kawanggawa, matulis niyang tugon na nagpanginig kay Nelson. Kung wala kang pambayad, wala kang makakain. Huminga ng malalim si Nelson, sinusubukang manatiling kalmado. Pakiusap kahit ano na lang, talagang gutom na ako. Pakiusap niya sa mahina at desperadong tono, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Ang paligid niya ay naging tensyonado. At ang mga bulong ng mga costumer ay tila nagpakita ng kanilang pagkaabala, ngunit wala ni isa ang lumapit upang tumulong. Iniisip mo bang makakakuha ka ng pagkain ng libre dito? Pang-aasar ni Anita habang siya'y yumuko at sinamahan ng matalim na tinig. Hindi kami nagsiserve ng tira-tira, humanap ka ng ibang lugar. Kasunod nito ay mahina ngunit mapanuyang pagtawa mula sa ibang mga customer. Ang isa pa ay umiling na tila ng aasar. Lumayas ka, matanda, hindi ka namin kailangan dito. Napuno ng luha ang mga mata ni Nelson habang siya ay nanatiling nakatayo. Hindi alam kung aalis na ba o magmamakaawa pa. Ang gutom na kanyang nararamdaman ay lalong tumindi. At ang kahihiyan ay napakabigat na dalhin, para bang hindi siya pinansin at ang kanyang buong buhay ay hinusgahan sa maikling sandaling iyon. Ang katahimikan na sumunod ay nakakapanghina. Nang akala niyang wala ng pag-asa at lahat ay nawala na, biglang bumukas muli ang pinto ng kafe. Pumasok si Teresa, matatag at may kumpiyansa. Ang kanyang kayumangging buhok ay maayos na nakaistilo at suot ang isang eleganteng kasuotan. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng pansin sa lahat at ang kanyang mga mata ay kumitid habang tinitingnan ang nangyayari sa kanyang harapan ng may masusing pagsusuri.
Walang pag-aatubili na tinungo ni Teresa ang counter, kaagad na binago ang atmosfera sa loob ng kafe. Ang dominanting asal ni Anita kanina ay unti-unting nawala nang makilala niya ang mataas na pinagkakakilalang babae na bagong pasok. Kilala sa buong lungsod para sa kanyang mga marangyang butik. Likas na nagdadala si Teresa ng atensyon at respeto sa kanyang presensya. Ano ang problema dito? Tanong ni Teresa. Ang tono niya ay matatag, ngunit may halatang pagkadismaya. Itinuon niya ang kanyang tingin kay Nelson na nanatiling nakatayo at nanginginig, pilit na kumakapit sa kanyang natitirang dignidad. Si Anita na nahuli sa hindi inaasahang pangyayari ay nagpupumilit na ibalik ang kanyang kumpiyansa, ngunit ang presensya ni Teresa ay tila hindi matinag. Ang mga customer ay tahimik na nanunood. Ang hangin ay puno ng pananabik sa maaaring mangyari. May banayad at nakakaaliw na ngiti. Iniabot ni Teresa ang kanyang kamay kay Nelson. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa tanghalian mo ngayon. Ang mga mata ni Nelson na kanina ay punong-puno ng luha ay tila nagkaroon ng kaunting pag-asa. Muli, iniangat ni Teresa ang kanyang tingin kay Anita na halatang nagulat at hirap muling patunayan ang kanyang autoridad. Ang tensyon na bumalot kina Nelson at Anita kanina ay ngayon naipokus kay Teresa, na nanatiling matatag at may hindi matinag na lakas. Sinubukan ni Anita na igiit ang sarili, bagaman may pagdududa. Sinabi ko na hindi pwedeng pagsilbihan ang taong ito. Hindi ito lugar para sa mga ganyang tao. Dagdag pa niya ng malamig. Kalma ang sagot ni Teresa, ngunit matalim ang kanyang titig na nagpatigil kay Anita. Ganyang tao? Ulit niya, bahagyang yumuko. Ang pinag-uusapan natin ay isang tao, hindi hayop. Ang mga tao sa cafe na kanina'y tila naaaliw sa paghihirap ni Nelson ay ngayoy nanonood na may halong pagkabalisa at interes. Ang sitwasyon ay malinaw na nagbago. Nanatili si Teresa na matatag at matapang, hamon ng dating sa mga dating tinatanggap na panuntunan. Si Nelson na kanina'y nakayuko ay dahan-dahang tumingala sa kanyang tagapagtanggol. Ang kanyang mga kamay, bagaman nanginginig pa rin, ay mahigpit na hawak ang kanyang mga baryang pinaghirapan niyang ipunin. Nanatili siyang tahimik, ang kanyang boses ay natuyo ng kahihiyan. Ako na ang sasagot sa lahat ng gastusin niya, anunsyo ni Teresa sabay lingon kay Nelson. Karapat-dapat siyang narito tulad ng lahat ng tao rito. Ang kanyang matalim na tingin ay tila hamon sa sinumang tatangkang kumontra. Si Anita, na muling pilit na bumabalik sa kontrol, ay sinubukang magsalita. Hindi kami kawanggawa rito. Kung hindi siya makabayad, hindi siya dapat narito. Yan ang patakaran ninyo, putol ni Teresa. Ang tono ay matatag ngunit may bahid ng panunuya. Ang negosyo ay nabubuhay sa mga tao, Anita, at tila nakalimutan mo na iyon. Lumapit siya paunti-unti sa counter. Ang kanyang boses ay mas lumakas upang marinig ng lahat. Matagal na akong customer dito at hindi ko inaakalang makakakita ako ng ganitong kakulangan ng puso. Tumigil ang mga bulong sa kafe na iwang puno ng tensyon ang katahimikan. Si Anita, na nalilito sa presensya ni Teresa, ay natanto ang panganib ng hamunin ang isang taong may ganoong reputasyon sa lungsod. Gayunpaman, nanaig ang kanyang kayabangan. Hindi ito kawanggawa, aniya, habang nakapamulsa ang mga braso na tila pinapatibay ang kanyang paninindigan. Kung wala siyang pera, wala akong magagawa. Mahinang tumawa si Teresa, ngunit nanatiling matalim ang kanyang tingin. Nagsasalita ka tungkol sa kawanggawa na para bang ito ay mababang bagay, ngunit hindi mo napapansin na tinatrato mo ang isang tao na parang hindi siya karapat-dapat sa simpleng kabaitan. Ang kawanggawa ay isang pagpili.
Si Nelson, tahimik na pinapanood ang palitan ng salita, ay nilamon ng halo-halong emosyon. Bihira para sa kanya ang makaranas ng ganitong uri ng pagtatanggol. Ang una niyang naramdaman na kahihiyan ay unti-unting napalitan ng pagkamangha at ginhawa. Hindi niya kailanman inakala na ang isang tao tulad ni Teresa ay ipagtatanggol siya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang pangyayari. Napansin ni Teresa ang kanyang kalagayan at bahagyang lumambot ang kanyang boses habang direkta siyang kinausap. Nelson, kahit anong gusto mo ngayon, maaari mong kainin. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kay Nelson. Mahinang itinulak pabalik ang kanyang mga bariyang inilapag. Itabi mo ito, ako na ang bahala. Si Anita na lalong napahiya ay nagpasyang tapusin na ang usapan. Sige, Ginang, gawin natin sa paraan mo ngayon pero hindi na ito mauulit, sabi niya na may bahid ng natitirang pagmamataas. Kalma ngunit matatag ang tugon ni Teresa. Ang hindi na mauulit, Anita, ay kung paano mo tratuhin ang iyong mga kostyumer. Makakaasa kang ipapaalam ko sa iba ang kalikasan ng inyong tindahan. Namangha si Anita, unti-unting nauunawaan ang bigat ng mga salita ni Teresa. Ang ibang mga kostyumer, bagaman hindi direktang kasali, ay tila nag-isip-isip, marahil ay muling sinusuri ang kanilang pananaw sa sitwasyon. Si Nelson, na ngayoy nabawi ang kaunting dignidad, ay inihatid ng isang staff sa isang mesa sa ilalim ng mapagkalingang tingin ni Teresa. Pinanood niyang umupo si Nelson, ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong lungkot at determinasyon, na tila nakaramdam ng isang malalim at di maipaliwanag na koneksyon sa lalaki. Nang makaupo si Nelson, sumama sa kanya si Teresa sa mesa. Ngayon, ano ang gusto mong kainin? Siguradong gutom ka na? Ayusin muna natin yan, sabi ni Teresa, na ngayoy puno ng init ang tono. Si Nelson, punong-puno ng pasasalamat, ay halos hindi makapagsalita at bumulong na lamang, "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, ma'am, sa pagtatanggol mo sa akin." Umiling ng marahan si Teresa at sinabing, "Hindi mo kailangang magpasalamat, Nelson. Magsimula tayo sa isang magandang pagkain at mag-usap tayo pagkatapos." Masusing sinigurado ni Teresa na maayos na pagsilbihan si Nelson habang ang waiter, bagaman may pag-aatubili, ay naghatid ng sandwich at kape nang walang reklamo, takot na makagawa ng anumang puna sa ilalim ng mapanuring mata ni Teresa. Tinitigan ni Nelson ang pagkain sa harap niya nang may halong gulat at pasasalamat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang sandwich. Nag-aalangan na tila iniisip na baka maglaho ang sandaling ito na parang panaginip. "Kain na, sige," hikayat ni Teresa na may mabait na ngiti. Ang kanyang tono ay mahinahon, malayo sa matigas niyang paninindigan kanina. "Iyo ito, karapat-dapat ka rito." Tumango si Nelson ng may pasasalamat at dahan-dahang kumain ng kanyang sandwich. Kasabay ng pag-unti ng gutom, ay nawala rin ang kahihiyan at panghihina na bumalot sa kanya. Ilang sandali lamang ang nakalipas. Kumakain siya ng mabagal, halos parang isang seremonyal, habang tahimik siyang pinagmamasdan ni Teresa. Ang kanyang ekspresyon ay mahinahon, ngunit puno ng mga damdaming pinipilit niyang unawain, habag na nahahaluan ng isang malalim at hindi maipaliwanag na koneksyon sa matandang lalaki. Samantala, unti-unting bumalik sa normal ang atmosfera sa kafe, bagaman nanatili ang tensyon sa paligid. Si Anita, na halatang hindi pa rin nasisiyahan sa nangyari, ay umatras upang makipag-usap ng mahina sa kanyang mga tauhan. Paminsan-minsan, nagtatapon siya ng nag-aalalang tingin sa direksyon ni Teresa at Nelson. Sa kalagitnaan ng tahimik na tensyon, napansin ni Teresa ang bahagyang kislap mula sa pulso ni Nelson. Sa una, hindi niya binigyang pansin ang relo na suot ng matanda, ngunit nang inaayos niya ang kanyang bag, tumama ang liwanag sa tamang anggulo at nakapukaw ng kanyang atensyon. Ang disenyo at estilo ng relo ay kakaibang pamilyar,
Tila gumising sa matagal ng nakatagong alaala. Ginoo Nelson, bungad ni Teresa na may bahid ng pag-usisa ang kanyang boses. Maaari ko bang makita ng malapitan ang relo mo? Sandaling naguluhan si Nelson at tumingin sa kanyang pulso para bang nakalimutan niya ang orasan na iyon. Oo, syempre, sagot niya, dahan-dahang tinatanggal ang relo at iniabot ito kay Teresa. Alaala ito mula sa isang mahalaga sa akin. Nang hawakan ni Teresa ang relo, dumaloy ang malamig na pakiramdam sa kanyang katawan. Ang metal ay nagdala ng mga alaalang matagal na niyang inilihim at kinalimutan. Nang baligtarin niya ang relo, tumigil ang kanyang puso sa pagkabigla nang makita ang nakaukit dito. Carlos, isang pangalan na isinulat sa pino at eleganteng letra. Napahawak siya sa kanyang bibig, nanlaki ang mga mata sa pagkabigla. Ito ang parehong relo na ibinigay niya kay Carlos, ang pag-ibig ng kanyang buhay na hanggang ngayon ay kanyang pinagluluksa. Saan mo nakuha ang relo na ito? Tanong niya, nanginginig ang kanyang tinig, hindi magawang alisin ang tingin sa relo. Ramdam ni Nelson ang matinding emosyon ni Teresa at tumugon ng may kaunting pag-aalinlangan, ito ay regalo mula sa anak ko si Carlos. Ang pangalang binanggit ni Nelson ay parang pagsabog ng katotohanan sa isip ni Teresa. Si Carlos ay anak mo? Bulong niya, ang kanyang isipan ay mabilis na bumalik sa mga alaala na biglang nagkakaugnay. Oo, si Carlos ang anak ko, patuloy ni Nelson habang dumaan sa kanyang mukha ang isang anino ng lungkot. Pumanaw siya, maraming taon na ang nakakalipas, hindi na muling naging pareho ang buhay mula noon. Naramdaman ni Teresa ang isang alon ng damdamin, kalungkutan, pagkabigla at isang malalim na koneksyon na bumabalot sa kanya. Pilit niyang pinipigilan ang luha na nais bumuhos, sinusubukang manatiling kalmado. Siya ang aking mahal. Sa wakas ay nasabi ni Teresa. Ang kanyang tinig ay bahagyang pumutok. Ang pag-unawang si Nelson ang ama ni Carlos at ang relo ang tulay pabalik sa kanyang nakaraan ay bumigla sa kanya. Hindi ko nagawang magpaalam. Tinitigan niya si Nelson, ang kanyang mga mata ay puno ng komplikadong damdamin, kalungkutan, awa at habag. Nakikita na niya ngayon si Nelson hindi lamang bilang isang matandang lalaking ipinagtanggol niya sa kafe, kundi bilang ama ng lalaking kanyang minahal ng labis. Lumiwanag ang ekspresyon ni Nelson habang pinakikinggan si Teresa. Malinaw na sa kanya ngayon na ang sakit ng pagkawala kay Carlos ay isang pasaning malalim na kanilang pinagsasaluhan. Kilala mo ang anak ko? Ang kanyang tinig ay may halong pagkagulat at lungkot habang sinusubukan niyang unawain ang di inaasahang koneksyon na ito. Tumango si Teresa, halos pabulong ang kanyang tinig, puno ng pighati at pagmamahal. Minahal ko siya ng labis, higit pa sa kahit ano sa mundo. Nababalot ng bigat ang hangin sa pagitan nila, puno ng mga di nasasabing damdamin at ang timbang ng kanilang parehong pagdadalamhati. Bakit hindi ko nalaman ang tungkol sa iyo? Tanong ni Nelson. Ang kanyang tinig ay may halong pag-usisa at pangungulila. Huminga ng malalim si Teresa, tila naghahanda upang muling buksan ang mga lumang sugat. Mahaba ang kwento, bungad niya, habang tumitig kay Nelson na ngayoy tila higit pa sa isang estrangherong tinulungan niya. Maingat niyang hawak ang relo ni Carlos para bang isa itong sagradong bagay na maaring masira sa kahit pinakamaliit na galaw. Ang bawat detalye ng relo ay nagdala sa kanya pabalik sa mga panahong akala niya'y matagal nang lumipas. Ang kupas na kinang, ang banayad na pagkakaukit at ang paraan kung paano ito nilalaro ni Carlos habang nag-uusap sila. Pinanood siya ni Nelson. Ang mga mata ay nag-uumapaw ng luha. Unti-unting nawawala ang pagkalito at napapalitan ng pag-unawa. Nakilala niya ang titig na iyon, ang malalim at walang kupas na pagmamahal
na mayroon ng isang tao para sa kanyang anak na kapareho ng sakit na dinadala niya mula nang mawala si Carlos. Ang biglang paglitaw ng kanilang koneksyon ay hindi maikakaila. Hindi niya kailanman nabanggit ka, sabi ni Nelson. Ang kanyang boses ay paos sa damdamin. Tila naguguluhan siya kung nais pa niyang alamin ang lahat, ngunit naramdaman ang pangangailangan na unawain ang kabuuan. Napabuntong hininga si Teresa, hawak pa rin ang relo ng may pag-iingat. Hindi ko alam kung saan magsisimula, amin niya. Ang kanyang boses ay mabigat sa lungkot. Nakilala ko si Carlos noong kami bata pa. Nagtatrabaho ako noon sa isang butik, ang una kong trabaho sa lungsod. At madalas siyang dumalaw, dala ang mga donasyon para sa ampunan kung saan ako lumaki. Nanlaki ang mga mata ni Nelson sa gulat. Ampunan? Tanong niya, tila hindi makapaniwala. Dahan-dahang tumango si Teresa. Ang kanyang tingin ay malayo, waring binabalikan ang mga alaala. Oh, doon ako pinalaki mula pagkabata. Hindi ko nakilala ang aking mga magulang, pero ang ampunan ang naging tahanan ko. Doon ko nakilala si Carlos. Palagi siyang mabait, puno ng buhay. Marami kaming pangarap na binuo hanggang sa makialam ang tadhana. Tahimik na nakinig si Nelson. Bawat salitang binibitawan ni Teresa ay parang salamin ng sarili niyang pagdadalamhati, ngunit nagbigay rin ng bagong liwanag sa mga hindi niya nalalamang bahagi ng buhay ni Carlos. Napuno ang kanyang puso ng parehong kalungkutan at pasasalamat sa pagkakataong makilala ang isang taong malalim ang koneksyon sa kanyang anak. Hindi ko alam ang bahaging iyon ng kanyang buhay, amin ni Nelson. Nakayuko ang ulo. Pagkatapos niyang pumanaw, palaging sinisisi ng asawa ko si Carmen ang kung sino-sino. Lagi niyang sinasabi na naging malayo si Carlos dahil sa isang babae, pero hindi niya ito binanggit ng detalyado. Lahat ay nagbago mula nang mawala siya. Napakislot si Teresa sa pagbanggit kay Carmen, ang ina ni Carlos. Hindi niya kailangan ng karagdagang paliwanag upang malaman kung sino ang tinutukoy ni Nelson. Muling bumalik sa kanyang alaala ang ilang beses na pagkikita nila ni Carmen, malabo ngunit puno ng tensyon. Hindi ako tinanggap ni Carmen, inamin ni Teresa, nanginginig ang boses. Hindi niya kailanman naisip na akma ako para kay Carlos, at iyon ang nagdulot ng lamat sa kanilang pamilya. Palagi siyang nahahati, pilit na pinapasaya ang kanyang ina, habang sinusubukan din niyang mabuhay ayon sa gusto niya. Napakahirap ng panahong iyon para sa amin. Habang ibinabahagi nila ang kanilang mga nakaraan, lalong tumibay ang ugnayan nina Teresa at Nelson, na tila tinatahi ng kanilang pagmamahal para kay Carlos at ng komplikadong emosyon na binuhay ng kanyang alaala. Itinaas ni Nelson ang kanyang mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng matinding emosyon. Hanggang ngayon, hindi niya naunawaan ang bigat na pinasa ng kanyang anak. Ang mga komplikasyon na nagtulak kay Carlos palayo sa kanilang pamilya ay tila hindi niya naisip noon. Nahikayat siya ni Carmen na sisihin ang minamahal ni Carlos. Ngunit ngayon, kaharap si Teresa na unawaan niyang mas malaki at mas masalimuot ang sakit na pinagdaanan ni Carlos kaysa sa kanyang naisip. Patuloy siyang bumibisita kahit hindi madalas, paliwanag ni Nelson habang bumuntong hininga ng pagod. At pagkatapos, nangyari ang aksidente. Naramdaman ni Teresa na kumirot ang kanyang lalamunan. Nararamdaman niyang malapit na ang pinakamasakit na sandali, ang sandali kung kailan nagkahiwalay ang kanilang mga buhay. Humina ang boses ni Nelson hanggang sa halos pabulong na lang. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Nasa kanya siya noon at tumigil siya saglit. Hindi ko kailanman lubos na naintindihan kung ano ang nangyari. Bigla na lang siyang nawala sa amin at ang relo na ito na lamang ang naiwan. Tumitig siya sa relo na hawak ni Teresa, isang pisikal na alaala ng kanyang anak. Pumikit si Teresa saglit, pinipigilang bumuhos ang kanyang mga luha.
Siya ay saksi sa araw na iyon, ang araw na bumago sa kanilang buhay na nag-iwan ng panghabang buhay na sugat. Binasag niya ang bigat ng katahimikan. Nandoon ako kasama niya. Papunta kami sa bahay ng isang kaibigan pero hindi na kami nakarating. Ang aksidente, napakabilis ng lahat. Nang magising ako, wala na siya. Hindi na niya napigilan ang kanyang luha na bumagsak sa kanyang mga pisngi. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, lubos na nilamon ng kanyang kalungkutan. Pinanood siya ni Nelson. Ang sarili niyang mga luha ay dumaloy ng tahimik sa kanyang kulubot na mga pisngi. Hindi ko alam, mahina niyang sinabi. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Hindi ko alam na kasama kanya ng araw na yon. Dahan-dahang nag-compose si Teresa, bahagyang nanginginig ang kanyang tinig. Minahal ko siya ng labis, anya, at sa sandaling iyon nawala sa akin ang lahat. Kahit ilang beses siyang sumubok na magpatuloy, ang nakaraan ay patuloy na bumabalik. Habang si Nelson naman ay nalugmok sa matinding kalungkutan, ngayoy isang anino na lamang ng dating siya, na nalunod sa kanyang pagdadalamhati. Hindi ka paniwala, sabi ni Nelson, umiiling, hindi makapaniwala. Ikaw pala ang minahal niya at ako, hindi ko kailanman naunawaan kung gaano ka kahalaga sa kanya. Mabilis na pinunasan ni Teresa ang kanyang mga luha, pilit na nagiging matatag. Hanggang ngayon, hindi ko alam na ikaw ang kanyang ama. Pero nang makita ko ang relong ito, bumalik ang lahat ng alaala. Palagi niya itong suot. Ito ang regalo ko sa kanya noong nagsimula kaming mangarap ng aming kinabukasan. Tinitigan niya si Nelson na tila napalayo, nalulunod sa mga alaala ng nakaraan. Bihira kanyang banggitin pag-amin ni Nelson ng mahina, pero naramdaman kong may bumabagabag sa kanya na naglalayo sa amin. Si Carmen, ang aking asawa, hindi kailanman tinanggap ang relasyon niya sa isang taong hindi mula sa aming uri. May mga pangarap siya para kay Carlos na pakasalan ang isang babaeng makakatulong sa aming pamilya. Para sa kanya, ang lahat ay tungkol sa katayuan. Halatang nanginginig ang kanyang tinig, puno ng pagsisisi at kalungkutan. Tumango si Teresa ng may pagkaunawa. Kinamumuhian niya ako tuwing ako'y lumalapit. Ramdam ko ang kanyang pag-aalipusta at si Carlos, na pilit na pinapasaya ang lahat, ay napunit sa dalawang mundo. Isa siyang mabuting tao, Nelson. Gusto niyang pasayahin ang lahat pero unti-unti siyang nawasak sa loob. Huminga ng malalim si Nelson, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi ko kailanman naisip na ganito ang magiging wakas ng lahat. Pagkatapos ng pagkawala ni Carlos, nagkalayo kami ni Carmen. Sinisi niya ang sarili niya at palagay ko sinisi rin niya ako. Doon nagsimulang gumuho ang aming mundo. Tinitigan ni Teresa si Nelson nang may malalim na pagdamay. Paano mo natagpuan ang sarili mo sa sitwasyong ito? Tanong niya ng mahinahon, bawat salita ay maingat na binibigkas upang hindi lalong pasanin ang kanyang sakit. Muling bumuntong hininga si Nelson, tila bumabagsak ang kanyang balikat sa bigat ng kanyang kwento. Pagkatapos mawala ni Carlos, nagbago si Carmen dahil sa labis na kalungkutan at ako rin ay nawala ng direksyon. Hindi kinaya ng aming kasal ang sakit at pagkakasala. Tinulak kami nito palayo sa isa't isa. Unti-unti akong lumayo mula sa dating buhay namin. Kahit na mayroon kaming ginhawa noon, ang pagkawala niya ay napakalaki. Madalas akong sinisisi ni Carmen, bahagyang naputol ang kanyang tinig, na hindi raw ako naging sapat na mahigpit kay Carlos. Iniisip niya na kung naging istrikto ako, baka pinili niya ang ibang landas, malayo sa'yo. Matagal ko ring pinaniwalaan ang mga akusasyon niya. Naramdaman ni Teresa ang bigat sa kanyang puso. Masakit malaman na siya ang nakitang dahilan ng pagkawasak ng kanilang pamilya. Nelson, sagot niya ng buong lambing, wala kang kasalanan. Wala ni isa sa atin ang may kasalanan.
Minsan, dinadala tayo ng buhay sa hindi inaasahang direksyon. Ang nangyari ay trahedya, pero ang pagmamahal ni Carlos para sa ating dalawa, iyon ay totoo. Hindi dapat iyon madungisan ng sisi. Napuno ng luha ang mga mata ni Nelson habang tinitigan si Teresa, labis na naantig sa kanyang mga salita. Hindi ko kailanman inisip na makikilala kita, na maiintindihan ko kung sino talaga ang babaeng minahal ng aking anak. Napakalaking bagay ng pag-uusap na ito sa akin. Inabot ni Teresa ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at marahang hinawakan ang kamay ni Nelson. Pareho nating pinapasa ng parehong pagkawala at iyon ang nag-uugnay sa atin. Hindi ko alam kung bakit tayo pinagtagpo ng kapalaran ngayon, pero marahil ay may mas malalim na dahilan ang ating pagkikita. Tahimik silang naupo sandali, hinihigop ang bigat ng kanilang pag-uusap. Hawak pa rin ni Teresa ang relo ni Carlos at maingat niya itong iniabot pabalik kay Nelson, na maingat na itinali ito sa kanyang pulso. Ang relo na ito, mahina niyang sinabi, ay higit pa sa paglipas ng oras. Kinakatawan nito ang mga sandali na kasama natin siya, ang mga alaalang pinagsaluhan natin. Bagaman nagdadala ito ng sakit, nagpapaalala rin ito sa atin na patuloy na umiikot ang oras at kailangan nating magpatuloy. Tumango si Nelson, ang kanyang mukha ay puno ng malungkot na pag-unawa. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy, inamin niya. Pagkatapos mawala ang lahat, natapos kaming walang tahanan ni Carmen basta na lang sumusubok mabuhay. Bahagyang umayos ng upo si Teresa, ramdam ang pag-agos ng matinding awa. At nasaan si Carmen ngayon? Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Ibinaling ni Nelson ang tingin pababa. Naghihintay siya sa isang kalapit na plaza. Wala na kaming ibang mapuntahan at siya ay... Huminto ang kanyang boses na tila may mas malalim pang pighati. Huminga ng malalim si Teresa, puno ng determinasyon. Gusto kong makilala si Carmen, aniya ng matatag. Gusto kong tulungan kayong dalawa. Hindi ko maibabalik ang nakaraan, pero nandito ako para subukang baguhin ang inyong kinabukasan. Mabilis ang tibok ng puso ni Teresa habang naglalakad siya kasabay ni Nelson sa mataong mga kalye ng lungsod. Mulit-muling bumabalik sa isip niya ang kanilang pag-uusap sa kafe. Kasama na niya ngayon ang ama ng lalaking minsang kanyang minahal at malapit na nilang harapin ang babaeng hindi kailanman tinanggap siya. Alam ni Teresa ang hamong naghihintay sa kanya, ngunit isang matinding paniniwala ang nagpapatibay sa kanyang desisyon. Si Nelson, tahimik at tila nawalan ng sigla, ay naglalakad ng mabagal. Tila dala-dala ang bigat ng mga taon at mga pagsubok na unti-unting kumuha ng kanyang dating sigla. Habang ang tingin ni Teresa ay lumilibot sa tanawin ng lungsod, ang kanyang isip ay naguguluhan. Ang posibilidad na muling makita si Carmen ay isang bagay na hindi niya inasahan. Ang pagbanggit lamang sa ina ni Carlos ay nagpapadala ng kilabot sa kanyang katawan, ngunit determinado siyang harapin ito. Natapos ang kanilang paglalakad sa isang maliit na plaza na napapaligiran ng mga lumang gusali. Isang tahimik ngunit nilumang lugar kung saan ang ilang tao ay nakaupo sa mga bangko o naglalakad ng dahan-dahan. Sa ilalim ng malaking puno, naroon si Carmen. Nabigla si Teresa sa matinding pagkakaiba ng Carmen na naaalala niya at ng babaeng nasa harap niya ngayon. Si Carmen na dating marangal at laging maayos ay ngayon tila naubos, nakabalot sa isang kupas na Amerikana. Ang kanyang pilak na buhok ay maluwag na nakatali at ang kanyang mga dating matalim na mata ay maputla na ngayon, nakatitig sa kawalan habang mahigpit na hawak ang isang maliit na bag. Lumapit si Nelson sa kanya nang may pag-iingat, para bang natatakot siyang guluhin ang isang tahimik ngunit makapangyarihang presensya. Si Teresa, na may kaba sa dibdib, ay tahimik na sumunod sa kanya. Nang maramdaman ni Carmen ang kanilang pagdating, itinaas niya ang kanyang mga mata.
mula sa pagod ay biglang lumitaw ang pagkabigla at pag-aalinlangan nang makita ang estrangherong kasama ng kanyang asawa. "Nelson," mahinang sabi ni Carmen, halos paos ang kanyang boses. "Sino ang babaeng ito?" Huminto si Nelson, waring hinahanap ang tamang mga salita. "Carmen, ito si Teresa. Siya ay naging mahalaga kay Carlos." Ang pagbanggit sa pangalan ni Carlos ay tila nagpalamig sa hangin na nagbigay ng bigat sa mga damdaming matagal nang hindi nababanggit. Ang ekspresyon ni Carmen ay nagbago at ang pagkakakilala ay sumilay sa kanyang mukha. "Teresa," mahina niyang binikas, ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Ikaw ang babaeng kumuha sa kanya mula sa amin, ang dahilan ng aming pagdurusa." Ang paratang ay dumating kay Teresa na parang hampas, ngunit nanatili siyang kalmado. Alam niyang pasensya ang kailangan sa pagkakataong ito kung may pag-asang maisaayos ang mga sugat ng nakaraan. "Carmen, alam kong ganito ang tingin mo sa akin," sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay matatag ngunit mahinahon. "Ngunit nandito ako upang mag-alok ng tulong. Hindi na natin mababago ang nakaraan, pero marahil ay maaari nating subukang hanapin ang tamang daan pasulong." Umiling si Carmen, nanginginig ang mga kamay habang mahigpit na hawak ang kanyang bag. "Hindi mo naiintindihan. Nawalan ako ng lahat. Ang aking mga anak ang buhay ko. Walang naging pareho mula noon." Kumirot ang puso ni Teresa nang makita ang malalim na kalungkutan sa mga mata ni Carmen, isang babaeng wasak na wasak sa pagkawala ng kanyang anak. Lumuhod si Nelson sa tabi ni Carmen, marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. "Mahal, alam ko ang sakit mo, nararamdaman ko rin ito. Ngunit si Teresa ay dumating sa buhay natin nang hindi inaasahan ngayon at nandito siya upang makatulong. Marahil ay panahon na upang tigilan natin ang patuloy na pagtakbo mula sa ating nakaraan." Tumitig si Carmen kay Nelson at kay Teresa. Ang kanyang mukha ay halo ng pagkalito at matinding pagdurusa. "Bakit ngayon?" tanong niya, habang tinitigan si Teresa na parabang sinusuri kung may lihim itong layunin. "Bakit? Pagkatapos ng lahat ng aming tiniis, bigla kang nagpakita upang tulungan kami. Wala kang utang na loob sa amin." Lumapit si Teresa at lumuhod sa tabi ni Nelson upang mapantayan ang tingin ni Carmen. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng sinseridad. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng damdamin. "Minahal ko si Carlos at alam kong pareho nating pinagdadaanan ang matinding pagkawala. Nandito ako dahil gusto kong gawin ang isang bagay na mahalaga para sa kanya. Itinuro niya sa akin ang kapangyarihan ng pagpapatawad at habag at naniniwala akong gugustuhin niyang iabot ko ang kamay ko sa inyo." Nanatiling tahimik si Carmen, ang marahang ihip ng hangin lamang ang gumagalaw sa paligid. Nakita ni Teresa na lumalaban si Carmen sa kanyang mga damdamin, nahahati sa pagitan ng kanyang nasaktang pagmamataas at ng kanyang pagnanais na maibsan ang mga sugat ng nakaraan. Sa wakas, bumuntong hininga ng malalim si Carmen para bang inilalabas ang mga dekadang pagod na kanyang pinasan. "Hindi ko alam kung ano ang sasabihin." Maingat na hinawakan ni Nelson ang mga kamay ni Carmen. "Sabihin mo lang na papayagan mo kaming tulungan ka, Carmen. Napakatagal nating namuhay ng magkahiwalay. Marahil ay panahon na para magbago." Napuno ng luha ang mga mata ni Carmen at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, pinahintulutan niya ang sarili na makapagpahinga kahit kaunti. "Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala," pag-amin niya. Ngumiti si Teresa ng may pag-asa. "Hindi ko inaasahan ng tiwala kaagad," sagot niya ng mahinahon. "Pero hayaan mo akong makatulong. Magsimula tayo sa maliliit na hakbang. Malugod kayong makakatuloy sa akin habang iniisip natin kung paano haharapin ang susunod na mga hakbang." Tumingin si Carmen kay Nelson na bumalik ang tingin sa kanya nang may pag-asang nanunumbalik. Sa wakas,
Tumango si Carmen at hinayaang bumagsak ang kanyang mga luha. Tinatanggap ko. Lumiwanag ang ngiti ni Teresa, ramdam ang pagbabago sa hangin. Bagaman puno ng mga hamon ang daan sa hinaharap, ito ang simula ng isang kolektibong paglalakbay tungo sa pagpapagaling. Sumilip ang unang sinag ng araw sa sala ni Teresa, kung saan ginugol ni Nelson at Carmen ang kanilang unang gabi. Ang paligid ay banyaga sa kanila, malayo sa mga hirap na naranasan nila kamakailan. Ang bahay ni Teresa ay mainit at maayos, puno ng mga palamuting nagpapakita ng kanyang matagumpay na buhay. Habang nakaupo siya malapit sa bintana sa isang malambot na upuan, iniinom ang kanyang kape at pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Tahimik na pinag-isipan ni Teresa ang kahalagahan ng kanilang pananatili roon. Higit pa ito sa kawanggawa. Ito ay isang hakbang tungo sa paghilom ng malalim na sugat at pagpapanumbalik ng nawalang ugnayan. Nagpakita si Carmen sa pintuan, halatang nag-aatubili ngunit dala ng nanatiling bakas ng kanyang dating matatag na katauhan. Ngayon ay nahubog na ng mga pagsubok at panahon. Ang kanyang mga mata, bagamat pagod, ay may bahagyang kislap ng bagong pag-asa. Maaga kang nagising, puna ni Teresa. Ang boses niya ay banayad. Inaanyayahan si Carmen na umupo sa kalapit na sofa. Gusto mo ba ng kape? Saglit na nag-alinlangan si Carmen bago naupo sa sofa. Oo, salamat, sagot niya. Iniabot ni Teresa ang isang tasang kape na mahigpit na niyakap ni Carmen gamit ang parehong kamay para bang pinahahalagahan ang init nito. Naupo sila sa isang malalim na katahimikan na, bagaman mabigat, ay malaya sa galit. Tahimik na nagmuni-muni si Carmen bago bumulong. Halos hindi ko maisip na nandito ako. Kung may nagsabi sa akin noon na tatanggapin ko ang tulong mo balang araw, tatawanan ko sila. Tumango si Teresa ng may ngiti. Naiintindihan ko. Sa totoo lang, hindi ko rin inisip na darating tayo sa ganitong sitwasyon matapos ang lahat. Huminga ng malalim si Carmen, tila naghahanda bago umamin. Hindi ko kailanman nagustuhan ka, Teresa. Noong unang banggitin ka ni Carlos, sigurado akong hindi ka ang tamang babae para sa kanya. Gusto ko lamang ang pinakamabuti para sa anak ko at inisip ko noon na kailangan niya ng isang taong makakapag-angat sa kanyang estado. Tahimik na nakinig si Teresa. Binibigyan ng espasyo si Carmen upang mailabas ang kanyang damdamin. Pero ngayon, patuloy ni Carmen na nanginginig ang tinig, nakikita ko kung gaano ako nagkamali. Nawala sa akin ang anak ko at kasabay niya ang layunin ko sa buhay. Sinisi kita sa loob ng maraming taon, iniisip na ikaw ang dahilan ng aming pagbagsak. Pero naiintindihan ko na ngayon na ang nangyari ay higit pa sa sinuman sa atin. Naramdaman ni Teresa ang kirot sa kanyang lalamunan, labis na naantig sa pagiging tapat ni Carmen. Hindi ko intensyong ilayo siya sa inyo, sagot niya ng mahinahon. Mahal ko si Carlos ng labis, pero mahal din niya kayong dalawa. Ang desisyon niyang lumayo ay mahirap para sa kanya. Palagi niyang sinubukan na mapasaya ang lahat. Bumagsak ang mga luha ni Carmen habang inamin niya ang kanyang mga pagkakamali sa nakaraan. Sa loob ng maraming taon, nilamon ako ng sakit at kayabangan at nilason nito ang aming buhay, hindi lang ako, pati si Nelson. Nang umalis si Carlos, tuluyan akong naligaw. At ngayon, matapos ang lahat ng ito, napagtanto kong hindi ikaw ang dahilan. Hindi ko lang alam kung paano haharapin ang pagkawala. Namasa ang mga mata ni Teresa na antig sa tapat na pagbubunyag ni Carmen. Lahat tayo ay nakaranas ng pagkawala, Carmen. Nawala sa akin ang pag-ibig ng aking buhay at ikaw naman ay nawala ng anak. Pareho tayong dumanas ng matinding sakit at walang isa man sa atin ang nakaligtas ng hindi nasaktan. Mabilis na pinunasan ni Carmen ang kanyang mga luha, sinusubukang panghawakan ang natitirang dignidad.
Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa tulong na inaalok mo ngayon pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo. Tinitigan siya ni Teresa ng may taos pusong pagdamay. Hindi ko kailangan ng pasasalamat, Carmen. Ang nais ko lang ay makahanap tayong lahat ng kapayapaan. Napakatagal nating binabagabag ng galit at pagkakasala. Marahil panahon na upang pakawalan natin ang pasaning yon, kung hindi para sa atin, para kay Carlos. Isang maliit ngunit tapat ng ngiti ang sumilay sa labi ni Carmen na bihirang makita. Matutuwa siyang makita tayo na ganito, hindi ba? Oo, tugon ni Teresa, ang boses niya'y puno ng damdamin. Sa sandaling iyon, pumasok si Nelson sa silid, dala ang bahagyang mas magaan na presensya na tila binasag ang bigat ng usapan. May kakaibang sigla sa kanyang hitsura, marahil dahil sa ginhawa ng isang maayos na tahanan. Nag-uusap kayong dalawa, sabi niya na may ngiti. Mukhang magandang senyalis ito. Nagkatinginan sina Carmen at Teresa at sabay na natawa ng mahina. Oo, Nelson, nag-uusap kami, sagot ni Teresa. Itinuro siya. Mukhang unti-unti na nating iniiwan ang nakaraan. Labis na nabawasan ang kaba, naupo si Nelson malapit kay Carmen at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Palagi kong nararamdaman na ang pamumuhay natin ay hindi tunay na pamumuhay. Matapos nating mawalan ng lahat, nilamon tayo ng ating mga sakit. Pero ngayon, mukhang may pag-asa na para sa bagong simula. Tinitigan sila ni Teresa ng may pag-asa. Malugod kayong manatili rito hanggat kinakailangan. Pero sana, sa paglipas ng panahon, matulungan ko kayong makahanap ng mas matatag na kalagayan. Karapat-dapat kayong magsimula muli. Hinawakan ni Carmen ng mas mahigpit ang kamay ni Nelson, unti-unting bumubuo ng isang mahina ngunit taus-pusong ngiti. Salamat, Teresa. Marahil ito na ang pagkakataon upang tuluyang makapagpahinga si Carlos. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nasanay sina Nelson at Carmen sa pamumuhay sa bahay ni Teresa. Ang dating makapal na hangin na puno ng mga hindi sinasabing hinanakit ay napalitan ng bagong kapayapaang matagal nang nawala sa kanilang buhay. Buong pusong inialay ni Teresa ang kanyang sarili sa kanilang kapakanan na hindi lamang nagbigay ng tirahan kundi pati ng pagkakataong muling makita ang buhay sa ibang pananaw. Ang pagbabago ay dahan-dahan, ngunit ang mapagmahal na kapaligiran ay nagsimulang gamutin ang kanilang malalalim na sugat. Isang hapon, habang inaayos ni Teresa ang ilang mga papeles, lumapit si Nelson ng may pag-iisip. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso ngunit may halong determinasyon. Teresa, panimula niya, ang kanyang boses ay puno ng pagninilay. Matagal ko nang iniisip ito. Ayaw kong maging pabigat sa kabutihang loob mo. Alam kong matagal na kaming nandito ni Carmen. At taus-puso akong nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Pero pakiramdam ko ay panahon na upang magsimula kaming bumuo ng sarili naming tahanan. Nagulat ngunit humanga si Teresa sa kanyang inisyatiba. Nelson, hindi kayo pabigat sa akin. Ginagawa ko ito hindi lang para sa inyo, kundi dahil alam kong nakakatulong din ito sa akin upang makapagpatuloy. Pero naiintindihan ko ang pangangailangan mong magkaroon ng sarili mong espasyo. Tumango si Nelson, seryoso ang kanyang ekspresyon. Oo, pakiramdam ko'y handa na kami na bumuo ng bago para sa aming sarili. Isang simpleng tahanan, ngunit isang lugar na maaari naming tawaging amin. Lumiwanag ang mukha ni Teresa sa tuwa na antig sa pagiging tapat ni Nelson at sa kanyang determinasyong muling ayusin ang kanilang buhay. Nakaka-inspire ang sinabi mo at hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Narito ako upang suportahan kayo, ngunit sa bagong paraan. Sama-sama nating hahanapin ang isang tahimik na lugar kung saan kayo makapagsisimula muli ng may pagmamalaki. Nagtagpo ang mga mata ni Nelson at Teresa, puno ng damdamin.
Hindi ko maipaliwanag kung gaano kalaki ang pasasalamat ko sa lahat ng ito. Pagkatapos ng maraming taon sa lansangan, hindi ko inisip na magkakaroon pa ako ng pagkakataong mamuhay muli ng normal. Lubos kang karapat-dapat sa pagkakataong ito, tugon ni Teresa ng mahina, at karapat-dapat din si Carmen. Masaya ako na handa ka nang gawin ang hakbang na ito. Sa sandaling iyon, pumasok si Carmen sa silid, tila naakit sa kanilang usapan. Huminto siya, hindi sigurado, at nagtanong, pinag-uusapan ninyo ang tungkol sa pag-alis? Oo, sagot ni Teresa, ang kanyang ngiti ay puno ng katiyakan. Iniisip ni Nelson na panahon na para makahanap kayo ng sarili ninyong lugar. Isa itong positibong hakbang. Handa ka na ba dito? Huminga ng malalim si Carmen. Ang kanyang emosyon ay halo ng kaba at kalayaan. Hindi ko alam, pag-amin niya. Pakiramdam ko'y ligtas ako rito. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, nakakatakot muling sumubok. Lumapit si Teresa at marahang hinawakan ng mga kamay ni Carmen. May matatag, ngunit maingat na pagyakap. Naiintindihan ko at walang kailangang madaliin. Gagawin natin ito sa takbo ng iyong kagustuhan, sa oras na handa ka na. Ang mahalaga ay malaman mong palagi kang may tahanan, saan man yun, at nandito ako para suportahan kayo. Tumingin si Carmen kay Nelson na nagbigay sa kanya ng nagtatapang na tingin na para bang sinasabing kaya nilang magpatuloy ng magkasama. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang tumango. Siguro nga, panahon na para magsimula muli, pero gusto kong siguruhin na hindi kami nag-iisa. Hinding-hindi kayo mag-iisa, sagot ni Teresa ng may katiyakan. Sasabay tayo sa paglalakbay na ito. Sa mga sumunod na araw, itinuon ni Teresa ang kanyang panahon at pagsisikap sa pagtulong kina Nelson at Carmen sa paghahanap ng bagong tahanan. Sinaliksik nila ang iba't ibang mga listahan, bumisita sa ilang lugar, at matapos ang ilang linggo, natagpuan nila ang isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa isang tahimik na komunidad malapit sa isang parke. Isang perpektong lugar para muling magsimula sina Nelson at Carmen. Nang mapili ang bahay, inayos ni Teresa ang lahat ng kailangan para sa kanilang paglipat. Ang unang gabi sa kanilang bagong tahanan ay puno ng kaba, ngunit may kasamang tuwa para sa dalawa. Naramdaman nilang may saya sa pagtawag sa simpleng sala na iyon bilang kanilang bagong tahanan, isang simula ng panibagong kabanata. Kinagabihan, habang paalis si Teresa mula sa bagong tirahan ni Nelson at Carmen, niyakap siya ng mahigpit ni Nelson. Teresa, binigyan mo kami ng isang bagay na walang katumbas, ang pagkakataong maging isang pamilya muli. Ngumiti si Teresa na antig sa kanyang mga salita. Hindi kailangan ng kapalit, basta't pahalagahan ninyo ang bagong buhay na ito ng may pagmamahal at pasasalamat. Iyon lang ang sapat para sa akin. Si Carmen, na dating nag-aatubiling ipakita ang kanyang emosyon, ay lumapit at niyakap ng mahigpit si Teresa. Hindi ko inisip na kaya kong magpatawad o magpatuloy, pero ngayon, naiintindihan ko na ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa atin at nagpapasalamat ako sa bagong simula na binigay mo. Sama-sama tayong naghihilom, sabi ni Teresa, na may ngiting puno ng pagmamahal habang tinitingnan ang dalawa. Matutuwa si Carlos kung makikita niya ito. Habang papalayo si Teresa, iniwan niya sina Nelson at Carmen sa kanilang bagong tahanan at ramdam niyang gumaan ang kanyang puso. Sa kabila ng kanilang mahirap na nakaraan, unti-unti na nilang tinatahak ang landas patungo sa kapayapaan. Makaraan ang ilang linggo, unti-unting nasanay sina Nelson at Carmen sa kanilang bagong buhay. Bumuo sila ng mga simpleng gawain na nagdala ng katahimikan at kagalakan na matagal na nilang hindi nararamdaman, mga lakad sa parke, mga kwentuhan sa hapagkainan at tahimik na mga sandali na nagpapagaling sa kanilang sugat.
ang mga pagbisita ni Teresa ay naging mas madalas at puno ng tawa, kwento at mga plano para sa hinaharap. Hindi lang niya natulungan sina Nelson at Carmen na makahanap ng bagong tahanan. Binigyan niya rin sila ng isang emosyonal na kanlungan kung saan namumuhay ang pagpapatawad at pagmamahal. Isang maliwanag na linggo, nagplano si Teresa ng isang espesyal na araw sa kanyang bahay, isang sorpresa na lalong magpapatibay sa ugnayan nilang lahat. Pagdating ni Nelson at Carmen sa bahay ni Teresa, sinalubong sila ng isang mainit na ngiti at ang kaakit-akit na halimuyak ng maingat na inihandang tanghalian. Ang buong tahanan ay pinuno ng natural na liwanag na lumikha ng isang imbitado at nagbibigay buhay na kapaligiran. Hindi maaaring maging mas perpekto ang araw na ito para sa inyong pagbisita, anunsyo ni Teresa habang inaakay sila papunta sa silid kainan. May inihanda akong munting sorpresa. Nagkatinginan sina Nelson at Carmen na may halong pananabik at saya, tiwala sa kahalagahan ng kahit anong pinlano ni Teresa. Naupo sila, pinapahalagahan ng maayos na pagkakaayos ng silid kainan. Bago pa sila makapagtanong, isang matangkad at masayahing binata ang pumasok mula sa sala. Lumapit si Teresa sa kanya, puno ng pagmamalaki at galak. Nelson, Carmen, ito si Rolando, ang aking anak, ipinakilala ni Teresa na ang boses ay may halong damdamin. Kakauwi lang niya mula sa universidad at gustong-gusto niyang makilala kayong dalawa. Nagliwanag ang mukha ni Carmen at ang mga mata ni Nelson ay kumislap sa taos-pusong kasiyahan. Lumapit si Rolando, iniabot ang kanyang kamay kay Nelson at maingat na niyakap si Carmen na nagbalik sa kanyang yakap ng isang malambing na ngiti. Ikinararangal ko po kayong makilala, bati ni Rolando ng may init. Tumawa ng bahagya si Nelson, kuhang-kuha mo ang itsura ng iyong ina at halatang mahusay ang pagpapalaki niya sa iyo. Pinagmamasdan ang tagpong ito na puno ng pasasalamat si Teresa. Ang pagtitipong ito ay higit pa sa simpleng tanghalian. Isa itong mahalagang hakbang sa pagpapatuloy ng kabutihan at pagpapatawad na matagal na niyang inaalagaan. Nakita niya ang presensya ni Rolando bilang pagpapatuloy ng isang pamana na sa kasamaang palad hindi nasaksihan ni Carlos. Ang makilala ang anak na kumakatawan sa parehong nakaraan at sa isang pangakong hinaharap. Ang tanghalian ay puno ng magaan na usapan. Sina Nelson at Carmen na dati ay nabibigatan ng kanilang mga hirap ay tila nabuhayan muli. Pagkatapos ng pagkain, iminungkahi ni Teresa na lumipat sila sa hardin upang magkape. Maingat at maalalahanin, tinulungan ni Rolando si Nelson palabas, habang sina Carmen at Teresa naman ay masayang nag-usap tungkol sa mga bulaklak sa hardin. Sa kanilang pagkakaupo sa hardin, habang pinipinta ng paglubog ng araw ang kalangitan, napalibutan sila ng katahimikan at payapang hangin. Binasag ni Carmen ang katahimikan, hindi ko akalaing mararamdaman ko ulit ang ganitong pakiramdam ng pamilya at pagiging kabilang. Inisip ko noon na nawala na ang lahat ng ito kasama ni Carlos. Mahigpit na hinawakan ni Teresa ang kanyang kamay at ngumiti ng may pag-unawa. Binubuo natin ito ng sama-sama, Carmen. Ngayon may bago tayong pagkakataong lumikha ng masasayang alaala at magbigay liwanag sa ating mga puso. Si Nelson, na tahimik na pinagmamasdan ng abot tanaw, ay mahinang nagsalita. Parang iniwan tayo ni Carlos ng higit pa sa ating naisip. Kahit wala na siya, tila pinagbubuklod pa rin niya tayo. Ramdam kong nasasaksihan niya ang sandaling ito na nakikita tayong muling nakatagpo ng kapayapaan. Nakikinig ng mabuti, sumingit si Rolando na may mapagnilay na tono. Naniniwala ako na ang pamana ng isang tao ay hindi kailanman nawawala. Malaki ang naging papel ni Carlos sa inyong mga buhay, pero ngayon, kayo rin ay bahagi na ng kwento ng aking buhay at lubos akong nagpapasalamat para doon.